Oh, hello. Okay. Yung pong napag-usapan natin din ay kung bakit nga mayroong sweet cravings ay kuminsan po parang imbalance yung ating protein at ating tubig, ang pag-inom natin ng tubig. Okay? Ang nangyayari po kasi is kung marami pong kinakain tayo ng karne, isda, at saka yung mga really like yung itlog, that's very high protein na kinakain natin. So, ang nangyayari ay kulang na kulang ang tubig sa ating katawan. So, kung kulang na kulang ng tubig, parang we really start craving for something sweet. Kasi nga, ang effect ng protein ay parang very expansive yun, yung parang naninigas ang ating mga katawan. Kaya naghahanap tayo ng something sweet na nakapagpapalambot sa ating feelings, sa ating mga mood sa araw na yon, and generally, physically sa ating katawan. So, very important para sa akin na tayo ay uminom na maraming tubig. Okay, kung tayo nagugutom, huwag muna tayong pumunta o bumili ng anything sweet or, kumain muna, kundi, or besides, uminom muna tayo ng tubig. Okay? So, may mga ganun talagang gagawin. At, sabi ko at the beginning ng program natin ngayong umaga ay meron tayong mga sa relasyon natin na nakaka-influence sa atin ng kung gaano kadami ang sweets na gusto natin kainin. Okay? Yung mga relasyon. So, yung relasyon natin, kuminsan sa ating pamilya, ay very important. Sa ating asawa, sa ating parents, sa nanay natin, sa tatay natin, sa mga kapatid natin, that's very important. At sa ating mga katrabaho. If we are not aware of it, kuminsan, naiinis tayo, like sa trabaho, kung nai-stress tayo, lalo yung gaya sa States, yung mga nurses, I'm sure dito rin ay maraming stress sa trabaho, maraming demand sa atin. Ang una nating hahanapin is something sweet. Kaya nangyayari yung ganon. And ito po actually is I call this primary food. Okay? Yung relasyon natin is primary food. That means kahit anong kain natin ng iba pang mga gulay, if we will not address relationships, ay magkakaroon pa rin tayo ng too much craving of sweets, of sugar. Okay? Kaya bantayan po rin natin yun. Di ba nag-journal, sabi ko mag-journal kayo o mag-diary? Kasama yun sa isa na diary nyo. Kung sa araw na yun ay maraming kayong sugar cravings, tanungin nyo, ano ba talaga ang nangyayari sa inyong trabaho, sa inyong pamilya, sa inyong mga ginagawa, ano ba talaga? At saka, pakiramdaman nyo rin kung yung araw na yun or the whole week, meron ba kayong mga problema na pinag-iisipan nyo palagi. Okay. Kasi kung maraming problema, then it really drives us to eat refined food. Kaya it's very important that we could keep ourselves balanced and happy. So yun nga, I remember si Dr. Jimmy Tan is always telling you to practice positive affirmations kasi that's equally sweet sa ating buhay. Okay? Oh, mapunta naman tayo doon nga sa physical activity. Right? Kung wala po tayong ibang activities, kundi ay mental work lang, mahirap na ang katawan natin, to have that balance na hindi masyadong maninigas ang mga katawan, walang mga sakit na mga buto-buto o yung mga joints natin.
Okay? At saka yung physical po is when we move chemically, biologically, meron pong na-stimulate sa ating mga hormone na nakapagpapasaya sa atin. Okay? Yung ng mga hormones po yun nga sinasabi nila ay neuropeptides, neurohormones, na-stimulate natin yung sinasabi nga nila ay neuroreceptors. Yun ay nakakapagpaganda ng ating feelings. Sabi nga nila, that's like feel-good hormones. Okay? Yung serotonin, yung oxytocin, mga, those are all feel-good hormones. Kung maganda yung ating mga exercise, lumalakad tayo palagi, tayo ay hindi lang basta nakaupo, lalo na yung mga office workers, we are helping ourselves. In short, we produce our own sugar that keeps us balanced sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Okay. And that's also considered as primary food. Okay? So, meron na tayong relasyon, tapos yung sabi ko nga sa trabaho, there's a saying that we must love the work that we do, and also we have to work something that we really love. Okay? And that's why I'm here, because I love the work that I do, and I work with love even wherever I go. And that's why I'm honored na Dr. Jimmy Tan gave me this opportunity para nga mas satisfy ko ang aking sweet craving of sharing with you kahit sa over the radio. And of course, may isa pong primary food or primary nutrition na if we take care of it, makakatulong din sa ating sugar cravings. And that is our spiritual practice. Okay. Dito po sa Pilipinas, hindi mahirap i-explain kung ano yung spirituality natin. Dahil ang na-observe ko po ay most of us still believe that there is something or someone greater than us. So, I know na nakikita ko maraming nananalangin, maraming respect sa mga elders nila, and that's part of spirituality is respecting your elders, your prayers, your meditation, and even respect for nature or sa mga, sabi nga nung tita ko the other day, like sa Batangas, is they still talk to the trees, lalo yung malalaki, so that they could really honor those people or individual or entities na hindi rin natin nakikita. So we believe on the existence of other beings other than ourselves. That's part of spirituality. Okay? And those are all the importance of primary food. And I just want to share this quote that says, just as food is needed for the body, love is needed for the soul. Okay, I will repeat that. Just as food is needed for the body, love is needed for the soul. Oh, may isa pa po pala. In terms of touch. And touch is a primary nutrition, or primary source of nutrition. Now,
At least dito po sa atin, may kultura tayo na we get massage, tayo ay nagmamano, tayo ay we give each other a hug, tayo ay nagbibiruan, at and also like I remember my grandmother used to take care of my hair by looking for lice or anything na mapaganda sa buhok. Those are like touch that are very healthy para sa atin. So, kung may mga kaibigan tayo, let's not shy away from being hugged, and let's give a lot of people a hug every day. Yun nga ang advice ko, na every day, let's give someone a hug, or let's cuddle someone. Yun nga ang nakakatuwa with breastfeeding, lalo na yung mga nanay na nagbi-breastfeed sa kanilang mga anak, ay dahil they continue to give that sweetness, and in that breastfeeding, they stimulate certain hormones like oxytocin na nakapagpapa-healthy sa kanila at masaya.